yung pagiging mabuti ko sa aking kapatid sa Islam, di ba? Pagbibigay ng sadaqah, o ano pa mang mga gawaing mabuti, okay? Sinusuri niya yung kanyang sarili. Naging mabuti ba siya? Nabigay niya ba yung karapatan ng Allah, yung kanyang pamilya, yung kanyang kamag-anak? Okay, yun yung pinakamatalino. At siya ay wa'amila lima okay. Siya ay gumagawa ng gawaing bago pa dumating ang kamatayan niya. Okay? Bago pa dumating ang kamatayan niya, ay siya ay naghahanda na. Okay? Yung paghahanda na yun, hindi yung katulad ng paghahanda pag may pupuntahan ka. Kasi maaari, yung paghahanda mo na maaari ka pang makabalik. Halimbawa, si Brother Ali, magbakasyon, naghahanda. Diba? Handa siya ng mga pasalubong niya, halimbawa. Diba? So yung mga bagay na yun ay maaaring makinabang sa at yung kanyang mga pamilya. Diba? Pero yung isti'dad na yun, yung paghahanda na hindi yung katulad ng paghahanda para sa kabilang buhay. Kasi yun, yung paghahanda niya halimbawa sa pag-travel niya ay maaaring babalik pa siya. Di ba? Makakabalik pa siya kung saan siya nanggaling. Pero yung kabilang buhay, wala nang balikan yun. One-way ticket lang yun. Wala nang back and forth ticket. Di ba? Round trip, sabi nila, round trip ticket. Yun ay one-way ticket lang. At kung wala kang naging baon, lugi ka. Di ba kung ikaw ay makikipagdigma, luging-lugi ka kung wala kang baon. Walang bala, hindi ka naghanda. Mas nakakatakot sa kabilang buhay, di ba? Kung hindi ka nagtauba sa Allah, kaya wala kang hinanda doon sa kabilang buhay, di ba? Yun ang nakakatakot. Wala kang hinanda, wala kang baon doon sa kabilang buhay. At ano ang sinabi ng Allah na pinakamainam na baon natin? La, fil Quran. Tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Magbaon kayo at ang pinakamainam na baon ay ang pagkatakot sa Allah. Hindi doon sinabi ng Allah na magbaon kayo ng kanin, ng ulam, yung isda, manok. Baonin niyo yung mga ari-arian ninyo. Ano pa yung baonin mo, di ba? Kayamanan, sige, magbaon ka ng fulus dyan. Hindi. Ngunit ang pinakamainam na baonin natin yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Di ba? Katakot-takot na pangyayari kung ang isang tao ay namatay nang hindi nagtatawba sa Allah. Huwag na huwag mong itata'jil. Huwag na huwag mong i-delay yung pagtatawba sa Allah. Kasi ibang tao sabi nila, saka na ako mag-ibada. Sabi nila, saka na ako mag-ibada. Kasi nga si Lolo, nung nagsala siya, nung matanda na siya, yung nagaugod-ugod na, yung iika-ika ng punta ng masjid. Ganon yung karamihan sa atin, sabi niya, enjoy your life muna, di ba? Sabi niya, enjoy mo na yan, travel ka muna, may trabaho ka pa, saka ka na mag-ibada kapag puti na yung buhok mo. Saka ka na magtauba. Ang nangyari, dumating yung kamatayan, hindi nakapagtauba. Iba, na-disgrasya. Maraming ganong tao na hindi mo sukat akalain na namatay na. Bakit? Kasi sabi mo, bata pa. Nag-enjoy pa. Hindi mo man lang nakita halimbawa magsala, next time na yan, brother. Next na lang kasi malakas pa naman ako ba? Diba? Saka na yan. Kasi ngayon kasi, brother, hindi ako makapokus ba? Kasi alam mo, busy ako sa trabaho. Kahit hindi ako makapunta sa center kasi nga busy talaga ako. Maraming ginagawa. Madaming alibay. Pero pag dumating kamatayan mo, hindi ka makaalibay sa malakul maut. Ang malakul maut, sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ka niya. Hindi ka tatanungin, handa ka na? O sabi mo, may na lang after 5 minutes. Hindi. Yung malakul maut, walang patawad yun. Kapag dumating na yung time, hindi katulad sa atin dito, kapag halimbawa may deadline kang ipapasa, pwede po bang ma-extend, sir? Ma'am? Pwede po bang extend yung appointment ko? Halimbawa, sabihin natin yung deadline. Sige, pagbigyan ka pa. O sige, next time, pasa mo na sa amin, ha? Kasi hindi ka makapasa sa grade. Hindi ka makamarcha, sabihin natin, hindi ka makagraduate. Pero yung malaika, yung malakul maut, hindi ka natatanungin, hindi ka nabibigyan ng palugit. Hindi ka nabibigyan ng palugit.
Di ba? Sabi mo, hindi pa ako nakatauba, pakabukas ka na lang pwede. Ha? Hindi ganun, subhanallah. Kaya kailangan, ang bawat isa sa atin ay maging handa, magtauba lagi sa Allah. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Mayroong isang, subhanallah, ang sabi niya, o kayong mga mananampalataya. Binigyan niya ng kahulugan. Magtauba kayo ng tunay na pagtauba na katulad ng tauba ni Nasuha. Sabi niya, magtauba kayo na katulad ni tauba ni Nasuha. Ginawa niya yung Nasuha ay tao. Hindi. Kaya, subhanallah, ang nakakatakot, yung bigyan mo ng meaning, yung Quran, na hindi naman yun ang kanyang meaning. Ang Nasuha yung talagang taimting ka magtauba sa Allah. Okay? Magbalik loob ka ng lubusan sa Allah. Yun yung taubatan nasuha. Okay? Katulad ng mga kondisyon ginawa mo. Yun ang taubatan nasuha, hindi tao si nasuha. Okay? Kaya nakakatakot yung mga juhal, yung mga mangmang sa Islam, na alam nila sa sarili na hindi sila nakapag-aral, pero pilit pa rin para lang magpakitang gilas, kahit na ibang maana, okay lang, sige. Nakakatakot yun. Bibigyan mo ang Quran, hindi pwede na babanggitin mo lang yung kanyang maana, yung kanyang meaning. Walang problema sa hadith. Nasasabihin mong, sinabi ng Propeta Muhammad, hindi mo nabanggit. Walang problema doon. Pero sa Quran, kailangan banggitin mo yung kung ano yung aya bago mo ita-translate. Okay? So yun. So dapat laging handa tayo, lagi tayong maghingi ng tauba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Kahit na yung kasalanan natin na, di ba sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith al-Qudsi, kahit na yung ating kasalanan ay umabot pa ng kalangitan, okay, ngunit kung ang isang alipin ay nagtauba sa Allah, humingi ng kapatawaran sa Allah, ay ipapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So hindi naman siguro nakaabot yung kasalanan natin doon, di ba? Di ba? Lagi nating narinig, di ba, yung kwento ng isang taong nakapatay ng 100, pero dahil sa ay nagtauba sa Allah, ay pinatawad yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kung may tanong kayo sa tauba, sa Allah, pwede nating sagutin mamaya. Okay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga taong, ang mga nakikita nating mga kapatid natin sa Islam, huwag natin silang pabayaan. Okay? Lagi natin silang bigyan ng payo. Dahil karapatan yun nila sa atin na sila ay payuhan natin. Sa anong payo? Anong payo dapat? Halimbawa, kung hindi natin sila nakikitang nagsasala, payuhan natin sila na, kapatid, ang ginagawa mo na iyan ay gawain ng hindi mananampalataya. Dahil sabi mo, ang palatandaan ng tunay na mananampalataya ay yung isinasagawa yung kanyang sala, yung kanyang inobliga sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa kanya na, payuhan mo siya na magtauba sa Allah. Di ba? Amat-amatin mo, huwag kang mahiya na siya ay payuhan mo. Kung nagalit siya sa iyo, hayaan mo. Okay lang, sige lang, tuloy-tuloy ka lang. At as long as wala ka namang ginagawang masama. Okay? Ang gusto mo sa kanya is khair. Di ba? Kabutihan. Walang problema kung hindi niya tanggapin sa iyo. Okay? Di ba? Dito, alam natin na maraming nagyumakap sa Islam. Di ba? Payuhan mo, brother. Di ba? Ikaw ay yumakap sa Islam ng taus-puso. Dapat mong panindigan iyon. Kasi kapag ikaw ay yumakap lang sa Islam pero hindi mo sinagawa yung mga inobliga sa iyo ng Allah, magiging useless lang din yun. Okay? So, ang pagpasok sa Islam, di ba, sasabihin mo, hindi lang to yung pagsabi mo ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hindi lang yun. So, kailangan gawin mo rin kung ano yung inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Gawin mo rin. So, merong ang kwento, sabi nila,
Sabi niya, ako ay magtatawba bukas. Ngunit, hindi dumating yung bukas, namatay na. Okay? So, huwag nating, ang aral doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aral is huwag mong i-delay yung iyong tawba. Okay? Payuhan mo lalong-lalo na yung mga tatay natin na hindi nagsasala, hindi pa mga Muslim. Sikapin natin inshallah na sila ay magbalik loob sa Allah. Okay? Pagsisihan nila yung kanilang mga ginawa. Kasi kung hindi nila gagawin yun ay pananagutan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Meron kaming isang napupuntahan na brother, pero hindi pa sa Muslim. Ang sinasabi niya, handa ako, sabi niya, sa parusa na ibibigay sa akin ng Allah sa kabilang buhay. Sinasabi niya, handa ako. Matapang, talagang pinanindigan niya yung sinasabi niya, handa ako, sabi niya, sa parusa. Ang sabi ko sa sarili ko, kung yung parusa na binibigay pa lang sa'yo dito sa mundo, hindi mo halos kayanin. Yung kahit man lang magdikit ka lang sa apoy ganyan, magtabi ka lang, hindi mo lang ilapat yung kwan mo, ay nakakaramdam ka na ng sakit at hapdi. Paano na lang yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ad'af. Million times yung sakit at sidhi ng parusa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Hindi man lang kinalibutan, okay, sa kanyang sinasabi, di ba? Pero ang mga mananampalataya, dahil kilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng lubusan, alam nila kung paano magparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam nila na mayroong mga malaika na yung mga malaika na yon na hindi nila sinusuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila sinusuway bagkus kung sila ay magparusa ay napaka-tindi. Kung ano yung parusa nakaatang sa iyo, kung ano yung ipapataw sa iyo, yun ang ibibigay nila sa iyo. Walang tawad-tawad doon. Walang tawad, sabi mo, baka pwedeng bawasan yung parusa sa akin. Hindi. Hindi ba bawasan sa yung parusa doon ng Allah? Yung mga malaika. Diba? Yung nagbabantay nga sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung isang malaika na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay bumisita, nung nagsalam siya ay hindi man lang ngumiti. Hindi man lang ngumiti sa kanya yung malaika na iyon. Nagbabantay sa pintuan ng impyerno. How much more yung mga nagpaparusa doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man magngingiti, hindi ka tatawanan, hindi ka nakausapin, bagkus parusahan kanila. Yun lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah ay pagpapatuloy natin sa susunod na linggo inshallah ta'ala, wa nas'alallahu at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.